Sa simbahan na ito ay bawal ang marites. San kaya ito? Panoorin ang video para iyong malaman. Sa video na ito ay sumama tayo sa educational tour nila moms and sirs mula sa social science area ng College of Arts and Sciences sa University of Antique Main Campus. Ang educational tour ay nagsimula sa simbahan ng Aninii Antique papunta sa simbahan ng San Joaquin, Iloilo at kalapit nitong Campo Santo. Pagkatapos ay dumiretso sa Miagao, Iloilo at pumunta sa Taytay Boni, Miagao Church, Indag-an Hablon Weaving Center at sa pagawaan ng budbud asin sa Miagao, Iloilo. Mula sa University of Antique, ang first stop ay ang Catholic Church sa Aninii Antique. Ito ang St. John de Nepomuceno Parish. Ang original church ay itinayo di kalayuan sa kasalukuyang simbahan, while ang church na makikita sa ngayon ay 179-year-old. Ang simbahan na ito ay minsang pinamahalaan ng mga Aglipayans. Ang patron ng simbahan na ito na si St. John de Nepomuceno ay kilala bilang Martyr of the Confessional dahil siya ang confessor ng isang reyna, at ang hari naman ay nais nitong ibunyag ni St. John kung ano ang mga naging confession ng kanyang reyna. Ngunit pinanindigan nito na ang confession ay sagrado, kaya hindi niya ito maaaring ibunyag. Ito ang naging dahilan kung bakit siya ipinapatay ni King Václav IV. Kaya sabi ko sa intro, bawal ang marites dito dahil si St. John de Nepomuceno, ang patron ng simbahan na ito, ay ipinahayag ang kahalagahan ng pagiging mapagkakatiwalaan ng isang sikreto, lalong-lalo na kung ito ay sagrado. Kaya naman sa aming group picture kasama si Father, kami ay nag-shhh pose. Dumako naman tayo sa San Joaquin, Iloilo. Dito naman ay aming binisita ang kanilang 155-year-old na simbahan. Ang simbahan na ito ay unique dahil sa kanyang fasad na may imahe ng digmaan. Ito ay depiksyon ng pagkakapanalo ng mga Spaniards laban sa mga Moroccans. Sa probinsya ng Iloilo, ang San Joaquin Church ay sumisimbolo ng victory of good over evil. Ang loob ng simbahan ay talaga namang nakakamangha. Ang replika ni San Pablo sa kaliwa at San Pedro sa kanang bahagi ng altar ay parehas bahagi ng original at inukit na columns ng simbahan. Pagkatapos bumisita sa simbahan, ay pumasok kami sa Municipal Hall to meet Mayor Ninfa Garin bago pumunta sa Campo Santo, or in English, the Holy Field. Ang lugar na ito ay isang sementeryo na ginawa ng mga kababaihan noong panahon ng mga Kastila. Tama ang narinig nyo, kababaihan ang gumawa nito, samantalang ang mga lalaki naman ay tagahakot ng mga raw materials mula sa quarry sites. Pagkatapos sa San Joaquin ay pumunta naman kami sa Taytay Boni sa Miagao, Iloilo. Ang tulay na ito ay dumudugtong sa mga bayan ng Gimbal at Miagao upang may madaanan ang mga kalesang papunta at pabalik sa mga nasabing bayan noong panahon ng mga Kastila. Ito rin ay isa sa mga pinakamatandang tulay sa probinsya ng Iloilo. After sa tulay, pumunta naman kami sa Miagao Church. Tulad ng sa Aninii at San Joaquin, ang simbahan na ito ay pinagawa ng Augustinian missionaries at ang tawag sa design ay Baroque architecture. At ang tatlong mga simbahan na ito ay kabilang sa mga oldest churches in the Philippines. At lahat ng na-feature natin ay ipinagawa noong panahon ng mga Kastila. And the sad truth is, lahat ng mga ito ay produkto ng tinatawag na polo y servicio or forced labor. Pumunta rin kami sa Indag-an Hablon Weaving Facility. Ang hablon ay ang tradisyonal na paggawa ng tela sa mga probinsya ng Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Ito ang mga probinsyang bumubuo sa Panay Island. At ang pinakasikat na textile ng hablon ay ang patadyong. And to complete our trip, pumunta naman kami sa Budbud Asin Processing Center. Dito, magkahalong tradisyonal at science ang basihan sa paggawa ng asin. At ito nga palang asinda, not hacienda, na mamanahin ni Sir Harmon. At dito nga ay dinedemonstrate nila ng kanyang mama kung paanong pinoproseso ang asin. Ano-ano naman kaya ang mga takeaways or reactions ng mga social science instructors sa trip na ito? How was the experience? How's the experience, ma'am, compared to your experience sa South Korea? Kamusta man ang Aninii Church? First lesson, bawal never marites. never again. Bawal mag-marites. Culture of different places, the bonding that we share to each other, the love, the laughter, and you know, the funny moments. Amazed lang ko sa different structural design kang simbahan. Na-learn ko for today is kung paano mag-ubra kang asin. Wow! Yan! Ano ba? Number 1, suka yun. Ay! Margo! Ward. Parara! What lang naman ako? Semi-tour, semi
bisita iglesia. Once mamanaan natin ang history behind of that view nga nakita natin, na something ma-amaze kita. Ma-appreciate mo gimana kung ma-explain din kamayad kanimo. And I learned a lot from this a tour. Okay. Ginastorya kina ni Father Gigi na ang mga marites hindi magsilid sa subahan. Kanganin ni More tours to come and more money to save. Ang personal reflection ko naman sa trip na ito ay dapat nating pahalagahan ang mga historical sites na produkto ng Polo e-Servicio. Dahil sa likod ng nagagandahan at nakakamanghang mga likhang ito pala ay ang mapapait na karanasan ng ating mga ninuno sa kamay ng mga banyagang mananakop. Wala na rin tayong magagawa upang ang mga nangyari na ay itama. Dapat lang nating mapahalagahan at mapangalagaan itong mga infrastruktura na sa atin ay ipinamana. Lalong-lalo na ang kaakibat nitong mga historya. Baka sabihin nyo na bitin ang details na ibinigay ko sa video. Intensyon ko talagang hindi sabihin ng lahat para may matira pa sa inyo to discover during your own trips. Kaya ano pang hinihintay nyo? Visit these places na. So yun lang. Bye-bye. Salamat. Kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa Asinandi Fall, located at Barangay Mambatad, Miagao, Iloilo. And look for my mother, Lorly Noblisada. And this is my son, Dodoy. Yeah. Oy, dapat include yun sa vlog mo.